sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umaasa na mag-stabilize at wala nang mangyayaring pagtaas sa presyo ng bigas sa merkado. Hataw Balita. Bansang Germany tiniyak na susuportahan ng muling negosasyon para sa free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at European Union. Hataw Balita. Dating Pangulo at ngayon House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo tiniyak na wala siyang ipinangakong aalisin ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa kasagsagan ng kanyang administrasyon. Hataw Balita. Chinese Ambassador Wang Xilian idineklarang persona non grata sa Kalayaan, Palawan. Hataw Balita. Metropolitan Manila Development Authority pagbumultahin na ang mga motorcycle rider na dumaraan sa bike lane sa EDSA. Hataw Balita. At panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo muling aasahan bukas. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Nananawagan sa pamahalaan ang grupong Federation of Free Farmers na muling busisiin ang pagpapatupad ng rice tariffication law sa bansa. Naniniwala ang grupo na isa ang nasabing batas sa nagdudulot ng problema ngayon sa industriya ng bigas sa Pilipinas. Ayon kay Leonardo Montemayor, ang board chairman ng grupo, tinatali ng naturang batas ang kamay ng pamahalaan para tugunan ang nangyayaring pagtaas sa presyo ng bigas at export sa bans. Layon ng Federation of Free Farmers na malaman kung ang nasabing batas ay nakatutugon sa layunin nito na maresolba ang suliranin sa rice industry ng bansa. Hataw Balita. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-stabilize na at wala nang mangyayaring pagtaas sa presyo ng bigas sa merkado. Ayon kay PBBM, posibleng lumaki na ang supply at reserba ng bigas sa bansa dahil sa papasok na panahon ng anihan ng palay sa ilang probinsya. Inihayag ni Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian na makakapag-produce ng 900,000 metric tons ng bigas sa pagsisimula ng anihan ng palay sa Nueva Ecija, Isabela at North Cotabato. Mangyayari ang bulto ng anihan sa Setyembre hanggang Oktubre na inaasahang magbibigay ng tinatayang aabot sa mahigit 11 million metric tons sa second semester ng rice production. Nangako naman ng Pangulo na babantayan niyang mabuti ang supply at galaw ng presyo ng palay sa bansa. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So I think na pagka na yung supply natin dumami at humaba ang ating reserve ay mag-stabilize na ang ating mga presyo. Babantayan namin na mabuti para tiyakin na ganun na mangyari. Ang binabantayan siyempre natin yung farm gate price dahil yun ang nagpataas sa presyo ngayon at pati yung pag-import ng mga ibang inputs at saka ng bigas mismo. Hataw Balita. Tiniyak ng bansang Germany na susuportahan ang muling negosasyon para sa free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at European Union o EU. Binanggit ng German Ambassador Designate to the Philippines sa presentasyon ng credentials ang nakaraang pagbisita ni EU Commission President Ursula von der Leyen kung saan inanunsyo ang relaunching ng Philippines-EU free trade negotiations. Ayon sa German envoy, itinutulak ng Germany ang mga bagong posibilidad, ideya at oportunidad na pamumuhunan hindi lamang para sa German industry kundi sa Philippine industry sa Germany. Binigyan din rin ng German Ambassador ang halaga na maisulong ang pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa lalo na sa pang-ekonomiya at climate change. Hataw Balita. Iginiit ni dating Pangulo at ngayon House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo na wala siyang ipinangako na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa kasagsagaan ng kanyang administrasyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Arroyo na wala siyang ganitong ipinangako sa China o sa anumang bansa.
Wala din anya siyang pinahihintulutan sa sinumang opisyal sa ilalim ng kanyang administrasyon na mangako ng ganito. Sa katunayan, nalaman niya ng umano ang issue ng maging usap-usapan nito sa publiko. Inilabas ni Arroyo ang naturang pahayag matapos sabihin ng dati niyang tagapagsalita na si Rigoberto Tiglao na si former President Joseph Estrada ang nangako sa China na aalisin ang BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Hataw Balita. Idineklara na bilang persona non grata sa kalayaan sa lalawigan ng Palawan ang Chinese Ambassador to the Philippines na si Huang Zilian. Nagkaisang inaprubahan ng Konseho ng Kalayaan ng Palawan ang resolusyon laban sa nasabing ambassador nitong Miyerkules, August 16. Punsod umano ito ng patuloy na pagtatanggol ng opisyal sa Chinese Coast Guard sa ginagawang harassment sa mga tropa ng pamahalaan ng Pilipinas. Pinakahuli nga rito ay ang pambobomba ng tubig sa barko ng magsagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Nakatakda namang ipasa ang naturang resolusyon sa Senado, Department of Foreign Affairs at Chinese Embassy. Hataw Balita. Sa iba pang balita, ipinagutos na ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang pagsasagawa ng investigasyon hinggil sa nangyaring aksidente sa loob ng Quezon City Hall Compound noong Huwebes ng gabi kung saan gumuho ang pader ng isang gusali. Samantala, humingi naman ng dispensa ang project engineer sa pamilyang naulila ng construction worker na nasawi sa aksidente. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita. Inatasan na ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang city engineer ng lungsod na pangunahan ang gagawing investigasyon hinggil sa nangyaring pagbagsak ng pader sa loob na compound ng City Hall na ikinasawi ng isang construction worker. Sa isang pahayag, sinabi ni Mayor Belmonte na kabilang sa alamin ay kung ano ang sistemang pinairal ng contractor sa construction site at kung talagang nabaliwala ang aspeto ng occupational safety ng mga manggagawa. Batay sa inisyal investigasyon, sinasabing bumagsak ang pader ng Civil Center B building bandang alas 10 ng gabi noong Huwebes. Dinidemolish umano ang parte ng nasabing gusali para sa gagawing instalasyon ng elevator. Isang nasawi sa aksidente habang sugatan naman ang 3 biktima na paong mga dinala sa East Avenue Medical Center. Samantala, nakahanda naman ang project engineer ng MRB2 Construction Corporation na harapin ang anumang kaso na maaari niyang karapin dahil sa insidente. Gayon din ang safety officer nito. Pinasok ko yung responsibilidad Inaasahan ko yun Wala na akong magagawa doon. Hindi ako pwedeng umiwas dahil tinanggap ko yung responsibilidad na umawak ng ganyang klase ng trabaho. Siyempre kahit pa paano malungkot tayo doon sa nangyari. Nakausap na rin ng project engineer ang pamilyang naulila ng construction worker na si Rachel Ereso na nasawi sa insidente matapos madaganan ng gumuhong pader. Labis ang kanyang paghingi ng dispensa at nangakong tutulungan ng pamilya ng biktima. At alam kong masakit doon sa mga kamag-anak ko yung sa mga naano niya. At naiintindihan ko po siya. Kaya nung nakausap ko, sinabi ko naman na patulungan. Nang po pwede pong itulong. Sa ngayon ay patuloy pang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Habang posible namang maharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide ang sinumang may pananagutan sa insidente. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita. Naniniwala ang mga kongresista pati na ang pinuno ng House Committee on Ethics and Privileges na nagpatalsik kay dating Congressman Arnolfo Arnie Tevez Jr. na maaari pa itong kumandidato tumakbo para sa anumang posisyon sa gobyerno. Ayon kay Congressman Mones Pares, chairman ng House Committee on Ethics and Privileges, walang hadlang na maitalaga o maihalal si Tevez sa gobyerno. Malaya pa rin siyang makatatakbo sa eleksyon hanggat may pinal na desisyon ng korte hinggil sa tuluyang diskwalifikasyon nito. Ganito rin ang paniniwala ni Ethics Committee Vice Chairperson Representative Ria Vergara dahil hindi naman nahatulan si Tevez sa anumang krimen. Ang pagpapatalsik sa kanya ay dahil anya sa patuloy na pagliban sa Kamara na walang official leave at pag-iwan sa kanyang mga tungkulin sa kanyang distrito. Hataw Balita.
Isinigawa ng Commission on Elections o COMELEC nitong Sabado, August 19 ang simulation ng mall voting kaugnay sa nalalapit na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa Oktubre at 30 ngayong taon. Nasa 4 na malls ang pinagsagawaan ng simulation. 2 rito ay sa National Capital Region, partikular ang SM Manila at Robinsons Place Manila. Samantala, 2 venue rin ang mayroon sa labas ng Metro Manila. Ito ang Robinsons Galleria sa Cebu City at SM Legazpi sa Legazpi City, Albay. Inaasang makatutulong ang naturang hakbang para sa mga nasa vulnerable sector tulad ng buntis, matatanda at may kapansanan na makaboto ng maalwan. Kapag naging matagumpay ang mall voting target ng COMELEC na ito'y gawin sa buong bansa para sa 2025 midterm elections. Hataw Balita. Nakibahagi ang 50 residente ng isang barangay sa mall voting ng Commission on Elections dito sa isang mall sa Legazpi City nitong kamakalawa. Si Jerry Galicia humahataw. Hataw Balita. Nagsagawa ng pilot test ng mall voting ang Commission on Elections o COMELEC sa isang mall sa Legazpi City, Albay nitong Sabado, August 19. Nagbukas ang simulation mall voting dakong alas 7 ng umaga at nagtapos ng alas 10 ng umaga kamakalawa. Nakaboto naman lahat ng 50 inimbitahang mga residente ng isang barangay para sa nasabing aktibidad. Ayon sa mga senior citizen, malaki ang pagkakaiba sa sitwasyon sa mga eskwelahan na dati lang pinupuntahan para bumoto. Bukod sa hindi na makararanas ng siksikan at mainit na sitwasyon sa mga nakagisnang polling precinct, malamig at konbinyente naman sa loob ng mall. At kahit nasa 3rd floor ang polling precinct, ay may mga escalator at elevator naman na available para sa mga botante at lalo na sa mga senior citizen. Halos 5 minuto lamang ang biyahe ng mga residente mula doon sa kanilang barangay sa pinanggalingan at accessible din sa mga sasakyan. Ayon sa COMELEC, 720 botante ang nakatala sa 2 polling precinct na inilipat dito sa mall voting. Mula Barangay Kapantawan dito sa Legazpi City ang mga residenteng boboto sa nalalapit na barangay at sangguniang elections o BSKE sa buwan ng Oktubre. Yun ang gusto namin, yun ang pinaka-main na drive ng COMELEC na mapalaganap ito pag successful ang election. But as of today, for the purposes of barangay and SK election, ang napili lang po is sa NCR, may 10 siguro, tapos meron po sa Cebu na 2, Robinson and SM na Consolacion, and kami po dito sa buong Bicol, ang SM Legazpi, pilot area. So, ibig sabihin, for purposes of barangay election and SK election, ito lang muna. Pero ito na po ang gagawin na mall voting dito sa pilot areas na to na na-identify ng COMELEC. Sa Bitano Elementary School, dati bumoboto itong mga residente mula sa Barangay Kapantawan. At merong 4 na barangay ang mga bumoboto naman sa Bitano Elementary School, ang Tinago, Bitano, Kapantawan at Barangay Lapu-Lapu. Mahigit 50 personnel ng Philippine National Police naman ang ikinalat para magbantay ng seguridad sa isinagawang pilot test mall voting ng COMELEC. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, huahataw. Hataw Balita. Hoy, ipinagbabawal na ngayon ng Department of Education o DepEd ang paglalagay ng anumang dekorasyon sa mga paaralan. Sa ilalim ng DepEd Memorandum Order No. 21 Series of 2023, nakasaad na ipinagbabawal na ang pagkakabit ng anumang posters, artworks, tarpaulin o anumang dekorasyon sa loob ng mga classroom, school grounds at iba pang pasilidad ng eskwelahan. Ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, layon ito na mas makapag-concentrate ang mga estudyante sa mga aralin na itinuturo ng mga guro at maiwasan na mabaling sa ibang bagay ang kanilang atensyon. Mari naman itong kinontra ng ACT Teachers Party List at iginit na dapat na lamang hayaan ng mga guro na gawin ang kanilang estilo sa pagtuturo sa mga estudyante. Hataw Balita.
Simula sa Setyembre, ipatutupad na ng Bureau of Corrections o Bucor ang cashless policy sa lahat ng prisons at penal farms sa buong bansa. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang Jr., layunin nitong masugpo ang iligal na transaksyon sa loob ng mga kulungan. Para ipatupad ito, mamamahagi ng Persons Deprived of Liberty o PDL booklet ang Bucor. Gaya ng mga ini-issue ng mga bangko kung saan makikita ang pera ng mga preso na maaari nilang ibili ng pagkain o gamit sa IPX o Inmate Post Exchange Store. Bukod sa mga preso, bawal na ring magdala ng pera sa loob ng compound ang correction officers. Ang mga makukumpiskang pera ay dideposit sa trust fund ng mga PDL kung galing ito sa mga preso. Sa Employees Trust Fund naman, ilalagay ang pera kung galing ito sa mga correction officers. Hataw Balita. Matatamaan na naman ng ang ating pong mga motorista. Isang panibagong taas presyo po ang muling aasahan sa produktong petrolyo bukas, August 22. 80 centavos po hanggang 1 peso ang tinatayang magiging taas presyo sa gasolina. Sa diesel, posibleng gumalaw ang presyo sa hanggang 20 centavos ang kada litro, habang 50 centavos hanggang 70 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ayon sa oil industry players, bagaman humina ang ekonomiya ng China na nagpapababa sa presyo ng langis sa world market, humina naman ang palitan ng piso kontra dolyar. Hataw Balita. Simula ngayong araw, August 21, pagmumultahin na po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng 1,000 piso ang mga motorcycle rider na dumaraan sa bike lane sa EDSA. Sa isang pahayag, sinabi ni MMDA na hindi para sa motorsiklo ang bike lanes. Sa kanila umanong monitoring sa sobrang dami ng mga motorsiklo na dumaraan sa bike lanes, hindi na ito magamit ng mga siklista. Higit pa nito, hindi fast lane ang mga bike lane. Nauna nang sinabi ng Department of Transportation na plano nitong magpatayo ng karagdagang protected bike lanes at iba pang pedestrian infrastructures na may habang 470 kilometers sa buong bansa. Hataw Balita. Abiso po sa ating mga motorista na pupunta o daraan po sa Valenzuela City simula ngayong araw, August 21 hanggang sa September 1, pansamantalang isasara ang F. Navarrete Street Corner MH Del Pilar Road sa Barangay Arcong Bato. Sa abiso po ng Valenzuela Local Government Unit, ang road closure ay dahil sa gagawing road at drainage upgrading project ng Department of Public Works and Highways. Dahil dito, inaabisuhan ng mga motorista na dumaan muna sa alternatibong ruta sa F. Valenzuela Street para po sa mga light vehicle at Panghulo Road o Flamenco Street naman para sa mga truck. Hataw Balita. Alinsunod po sa Republic Act 11608, tatawagin ng Fernando Po Jr. o FPJ Station ang LRT-1 Roosevelt Station. Ipinangalan ito sa yumaong batikang aktor at national artist for films sa paggurita sa kanyang ika-84 na kaarawan. Pinirmahan ng nooy Pangulong Rodrigo Duterte ang nasabing batas noong December 2021 at nailagay ang street sign ukol dito noong December 2022. Ayon kay Transportation Undersecretary for Railway Cesar Chavez, papalitan na rin ang pangalan ng route maps, fare matres at iba pang mga palatandaan na ginagamit sa LRT-1 system. Ang Roosevelt Avenue ay naging tahanan sa ancestral residence ni FPJ kung saan ginugol niya ang halos kabuuan ng kanyang kabataan. Present sa renaming rights nitong linggo, August 20, ang anak ni FPJ na si Senator Grace Poe, si Senator Lito Lapid, former Senate President Vicente Soto III at iba pang mga opisyal at artista. Hataw Balita. Ginugunita sa bansa ngayong araw ng Lunes, August 21, ang Ninoy Aquino Day na isang special non-working holiday na layong alalahanin ang ika-40 anibersaryo ng kamatayan ni dating Senadora Benigno Ninoy Aquino Jr. base sa Republic Act 9256. Pagkatapos ng kanyang 3 taong self-imposed exile
sa Estados Unidos, pinaslang si Aquino sa kanyang pagbabalik sa bansa habang bumababa sa hagdan ng eroplano na sinakyan niya mula sa Taipei, Taiwan noong August 21, 1983 sa dating Manila International Airport na ngayon ay tinatawag na Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Nagdulot ng isang pagbabago sa bansa ang kanyang pagkamatay na humantong sa EDSA People Power Revolution na naganap noong February 22, 1986. Ang kanyang byuda naman na si Cory Aquino nagpatuloy sa kanyang adhikain at laban hanggang sa ito'y maluklok bilang kauna-unahang female president ng bansa noong February 25, 1986. Hataw Balita. Inanunsyo po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na may biyahe pa rin ang Pasig River Ferry System ngayong araw, August 21 at sa darating na August 25 at 28. Ayon sa ahensya, mananatili ang normal na operasyon ng ferry system bagaman idineklara ang holiday ang mga nabanggit na petsa. Samantala, ipinaalala rin ng ahensya na suspendido ang number coding sa darating na Lunes, August 21 dahil sa paggunita ng Ninoy Aquino Day na isang special non-working holiday. Hindi hadlang para sa mga guro ng isang paaralan sa Albay ang ipinakikitang aktibidad ng Bulkang Mayon para ihanda ang kanilang eskwelahan sa darating na pasukan. Bagamat nagkaroon na ng ash fall sa kanilang paaralan, nais pa rin nilang magkaroon ng maayos na lugar ang daang-daang mag-aaral na magbabalik eskwela. Agad namang tumugon ang Members Church of God International o MCGI at ang Philippine Coast Guard sa hiling ng eskwelahan para sa isang brigada eskwela. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Naranasan na ng mga estudyante at guro ng Buyuan Elementary School sa Legazpi City ang magkaroon ng asphalt sa kanilang eskwelahan dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Nasa loob ng 8-kilometer Extended Danger Zone o EDZ ang kanilang paaralan at mula dito ay tanaw agad nila sa malapitan ang bulkan. Pero kailangan pa rin ihanda ng mga guro ang kanilang eskwelahan para sa mahigit 500 estudyante mula sa kinder hanggang grade 6 na magbabalik eskwela ngayong darating na pasukan. Tiyak din kasi madadagdagan ang mga mag-aaral ngayong face-to-face na ang klase. Kaya naman humingi na ng tulong ang mga guro sa mga grupong nakahandang tumuwang sa kanila para sa isang brigada eskwela. Agad naman itong tinugunan ng MCGI o Members Church of God International. Kagaya po ng tinuturo sa atin ni Kuya Daniel na gawin natin yung kalooban ng Diyos, yung pagpapakabanal. At bahagi po yung sa pagpapakabanal yung pagsunod sa utos ng Diyos. At isa sa utos ng Diyos po yung paggawa ng mabuti sa lahat. Kaya sinasamantala po natin yung pagkakataong ibinibigay sa atin para makagawa tayo ng mabuti kasama po itong Brigada Eskwela. Isa sa mga nararamdaman namin bilang isang kabataan na makasama sa ganitong mga pagkakataon ay yung kagalakan na di natin may paliwanag na sinasabi din sa Biblia na bilang isang Kristiyano mayroon tayong galak na nararamdaman sa mga ganitong pagkakataon. Katulong din sa paglilinis ng mga bubong, pagpintura ng mga pader at mga plant box ang Philippine Coast Guard o PCG sa Bicol Region. Arbon ka na ilingin do, parang nakatabang kita sa mga kakian na magkaigwas yung conducive na kapaligiran. Kumbaga, pag conducive yung yung place, magayon ang kang aki. Parang sa kansayin ng pag-aaral. Nagpapasalamat naman ang mga guro sa grupo ng MCGI at Coast Guard na sa tuwin na pagtugon sa panawagan ng Brigada Eskwela para maihanda ang eskwelahan sa nalalapit na pasukan sa August 29. Every year po talaga naghahanap kami ng mga stakeholders na tumutulong po sa aming school para po mapanatili pong malinis and then conducive po for learning para po sa mga estudyante. Maraming salamat po sa MCGI and then more blessings and then sana po marami pa pong schools ang matulungan po. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Patuloy ang planning at assessment ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Camarines Sur sa bayan ng Ragay kaugnay ng mga nararanasang lindol sa lugar. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita.
Dahil sa sunod-sunod na lindol na naranasan sa bayan ng Ragay sa Camarines Sur, nagpadala na ang Camarines Sur Environment Disaster Management and Emergency Response Office o EDMERO ng mga tao upang magsagawa ng assessment sa mga building at infrastruktura sa buong bayan. Nitong nakaraang Sabado, August 19, nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng Intensity 5 na lindol sa bayan ng Ragay at ang pinakabagong tala kahapon, August 20 naman, ay nakapagtala ng Intensity 2 na lindol. Ayon pa sa PHIVOLCS, noong August 18 ay nakapagtala sila ng 25 na lindol na naramdaman sa naturang bayan. Bunsod nito, masusing pinag-aaralan ngayon ng EDMERO ang lagay ng mga establishmentong posibleng naapektuhan ng mga pagyanig. Nagkaroon din sila ng pagpupulong sa mga kawani ng barangay upang magkaroon ng coordination kung magpapatuloy ang mga pagyanig. Magkakaroon din ng psychosocial activity ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga residente sa lugar. Ayon sa PHIVOLCS, ang nararanasang sunod-sunod na pagyanig sa bayan ng Ragay ay tinatawag na swarm earthquake. Short-lived sequence ng mga minor to light earthquakes ito na pwedeng magdulot ng ilang araw na pagyanig sa nasabing bayan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita. Naaalarma ang lokal na pamahalaan ng Mountain Province dahil sa pagtaas ng kaso ng chikungunya sa probinsya. Si Grace Flores, humahataw! Hataw Balita. Naalarma ang provincial government ng Mountain Province dahil sa pagtaas ng kaso ng chikungunya sa lalawigan. Nakapagtala kasi ang Mountain Province Provincial Health Office ng 672 kaso ng katulad na viral infection na dengue mula Enero hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Walang naitalang kaso ng naturang sakit noong nakaraang 2022. Ayon sa mga eksperto, ang chikungunya ay nalilipat sa tao sa pamamagitan ng kagat ng lamok na nagiging sanhi ng pamamaga at pananakit ng mga kasukasuan. Ayon sa pamunuan ng Provincial Health Office o PHO, nagtatagal ng 3 hanggang 4 na araw ang lagnat na sanhi ng chikungunya habang 2 hanggang 7 araw o mas matagal pa ang lagnat sa dengue. Maaaring magkaroon ng rashes sa mukha, palad, binti at paa ang taong may impeksyon ng chikungunya habang ang dengue naman ay limitado ang rashes sa binti at mukha. Sa datos ng Municipal Health Office, ang bayan ng Paracelis ang siyang nangunguna sa kaso ng chikungunya sa probinsya na may 658 kaso at nadiskubre ito sa mga barangay ng Bantay, Banana at Butigi. May 14 na kaso naman ang naitala sa bayan ng Natonin. Wala namang naitalang nasawi sa naturang sakit sa Mountain Province hanggang nitong ikalawang linggo ng Agosto. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Flores, humahataw! Hataw Balita. Sinimulan na ng pamunuan ng Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan ang paghahanda sa lupang pagtataniman ng mga high-value crop at iba pang pananim na bahagi ng Reformation Initiative for Sustainable Environment or RISE Food Security Project ng Department of Agriculture. Si Andy Pagayona, humahataw! Hataw Balita. Mahigit 2 linggo na ang ginagawang paghahanda ng pamunuan ng Iwahig Prison and Penal Farm o IPPF sa Palawan sa lupang pagtataniman ng mga high-value crop at iba pang mga pananim bilang bahagi ng RISE Project ng pambansang pamahalaan. Ayon kay Superintendent Gary Garcia ng IPPF, kasalukuyang inihahanda na ang lupang pagtataniman ng mga palay at iba pang mga pananim. As of now, nasa land preparation pa lang kami. Kung makikita natin pagpasok dyan, piniprepare na po natin yung mga pagtataniman. Nasa 60 hektarya na ang kanilang naihanda at inaayos para sa pagsisimula ng pagtatanim ng mga high-value crop na palay.
Matatandaan sa naging Memorandum of Agreement o MOA signing ng Department of Agriculture at Department of Justice kasama ang Bureau of Correction noong nakaraang July sa Malacanang ay nakatakdang gamitin ang nasa 500 hektaryang lupain ng Iwahig Prison and Penal Farm para sa food security ng bansa. Nitong Biyernes naman, August 18, ay nagsagawa rin ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Bucor, Department of Agriculture at Bureau of Plant Industry kasama ang pribadong sektor. Layo ng nasabing kasunduan na masuportahan ang proyekto ng pamahalaan. Kagaya ng pagtatanim ng mga palay, mga gulay at iba pang mga agricultural products sa lupaing, pagmamay-ari ng Iwahig sa Palawan na mapapakinabangan ng maraming mga mamamayan sa bansa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Andy Pagayona, humahataw. At sa ating ulat panahon, sa kasalukuyan, batay po sa monitoring ng Philippine Weather Bureau Pag-asa, patuloy pa rin ang pag-iral ng Southwest Monsoon o habagat at makakapekto ito sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa natitirang bahagi ng Luzon ay walang masyadong namataan na kaulapan, kaya inaasahan po ang mainit at malinsangang panahon sa bandang tanghali, ngunit may posibleng mga pag-ulan sa hapon o sa gabi. May namomonitor po na cloud cluster sa eastern section ng Mindanao pero wala namang namataan na anumang sama ng panahon na nakita sa loob man o labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Malaki po ang tsansa na hindi magkakaroon ng bagyo sa bansa sa susunod na 24 na oras. Asahan po ngayong araw na makararanas ang Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen, Davao del Sur at Palawan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil po sa habagat. Samantala, makararanas naman ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil pa rin sa habagat o localized thunderstorms. Magandang balita dahil po sa kasalukuyan wala tayong nakataas na gale warning sa anumang baybay ng bansa. Kaya ang ating mga kababayang mangingisda pati na rin ang may mga maliliit na sasakyang pandagat ay malayang makapapalaot sa mga baybayin. Sumigat po ang araw kaninang alas 5:43 ng umaga at lulubog naman mamayang alas 6:16 ng gabi. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, nagsagawa ang Technical Education and Skills Development Authority ng kauna-unahang training of trainers on Kapampangan Heirloom Cuisine sa 16 na eskwelahan sa Angeles City, Pampanga. Isa ito sa advokasya ng TESDA na maipakilala sa mga estudyante ang culture and cuisine ng Pampanga na unti-unti nang nakalilimutan ng mga kabataan. Si Leslie Widem, humahataw. Hataw Balita. Aabot sa 16 na paaralan mula sa Pampanga ang lumahok sa kauna-unahang training of trainers on Kapampangan Heirloom Cuisine ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa Systems Plus College Foundation sa Angeles City, Pampanga nitoong Biyernes, August 18. Meron tayong in-invite na mga chef who knows the original Kapampangan cuisine, and they will be teaching our trainers. Our participants are coming from different TESDA accredited schools, and the participants are trainers ng cookery. They are accredited by TESDA. Layunin ng patimpalak na base na rin sa programa ng TESDA Pampanga na huwag makalimutan ang culture and cuisine ng Pampanga, lalo na ng mga kabataan. We want na pati sa TESDA yung training natin, masama yung Kapampangan cuisine. We will advocate for that na during the training in cookery, isasama at least 1 or 2 Kapampangan cuisine. Ang mga representative ay ang mga chef o trainers na nagtuturo na ng cookery. Ang inihanda ng mga trainer ay bayong matwa, sisig Kapampangan at mga kakanin.
Sinimula ng kompetisyon sa pamamagitan ng pagdedemo at pagtuturo ng mga chef na inimbitahan ng TESDA na nakakaalam ng original o authentic Kapampangan cuisine gaya ng sisig, kutsinta, suman, palitaw at iba pa na kilalang pagkain sa lalawigan. Matapos magdemo, ay titikman ito ng mga participant at sila naman ang magluluto. Isang advocate of culture and cuisine ng Pampanga at former First Lady ng Angeles City na si Mrs. Herminia Pamintuan na inanyayahan upang magdemo ng sisig na may liempo. Ang maipapayo niya sa mga trainer at mga estudyante na nag-a-aspire na maging chef. Napakasaya ko about TESDA's project, no? Kasi ditak na lamo rin mikibalo keng pamaglutong Kapampangan. Keep on doing what they're doing, teach the Kapampangan cooking, yung heirloom cooking, para pota kasing ala na kami, matuwa na kami. Magpota makalingwan, dapat ali kasi dapat you keep on digging. Pukulkulan mi kitang kultura na ng Kapampangan. Kasama sa mga lumahok na mga eskwelahan sa nasabing kompetisyon ay ang La Verdad Christian College, Don Honorio Ventura State University, Macabebe Training Center at iba pa. Bagong ideas po ito, bagong kaalaman. Yung tinuro po ni Chef Herminia Pamintuan, ano po yun tatak na po ng Kapampangan, yung pong sisig. Salamat po dahil sa training na ito na imbitahan po yung La Verdad. Bilang trainer, yung pong heritage ng pagkain po ng Pampanga, maipapasa po yun sa mga estudyante po. Kung ano po yung tinuro ngayon. Ang mga trainers naman na sumalang sa kompetisyon ang magtuturo sa kanilang mga eskwelahan sa mga estudyante bilang parte ng programa ng TESDA upang huwag makalimutan ng mga kabataan ang original o authentic food ng Pampanga. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Leslie Widem, Huma Hataw! Hataw Balita! Ayan, pagka talaga sisig, Brad Dantley Santos sa ating EP, ayan, kilala yan dyan sa Pampanga. At pagka naman espasol, ayan, dyan sa Nagcarlan, Laguna, kay Louie Lepanya, kaya shout out. Isa yan sa mga suki natin, ano? Kaya sila Yusti Brosa, sa Felix Panganiban, Nap Arroyo, ayan, tsaka si Michael Salazar ng Cavite, mga suki po natin. At shout out din po kay Mami Beth at Brad Dan Rason. At sa buong Pilipinas na mga nakatutok po sa atin at maging sa iba't ibang panig po ng mundo at ganoon din sa mga tagapakinig po ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At tuloy-tuloy pa rin po ang isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day 6 na po tayo, mamaya alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time, sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Efeso Kapitulo 5, talatang 18. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-21 sa buwan ng Agosto 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350,
Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.